Good day guys, so welcome back sa channel natin. So today meron tayong re-repair na HP. So ang issue daw nito is no display siya guys. So try na natin. So power on. Ayan, naka-on na. Umiikot yung fan guys ha. So wala siyang display. Ngayon, check mo rin dito sa caps lock yan. Itong caps lock na to. Kapag umiilaw yan, pag umilaw to, yan oh, meron siyang LED dito yan. Pag umilaw yan habang pinipindot mo, ibig sabihin nag-boot yung OS mo. Pero wala siyang display. I-try mong saksakan ng HDMI o yung VGA na tinatawag. Gagamit ka ng another na monitor para ma-check mo kung LCD ang problema nun. Kasi kung may display siya sa external monitor, ibig sabihin yung LCD may problema. Pero hindi mo pa alam kung sa power supply hindi makapasok o dun sa mga flex cable, baka dun ang problema. So need buksan talaga kapag LCD ang problema, need buksan para ma-troubleshoot sa loob. So ngayon ang issue natin is no display no. Hindi siya nag-boot pero umikot yung pan. So guys, mag-focus tayo sa RAM. Kapag no display siya, ang pinaka basic na pwede mong gawin kung hindi ka tech, ang pwede mo lang galawin is yung RAM. So yung RAM madali lang naman buksan yung mga takip niyan eh. So usually sa laptop meron niyang dalawang RAM o isang RAM. So dito dalawa yung RAM nito guys. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yung dalawang RAM tapos try natin isa-isa. So tanggalin yung dalawa, linisin natin tapos isa muna ang ilagay nating na RAM tapos power on natin. Tapos pag ayaw pa rin mag-boot at no display pa rin, yung isa naman ang ilagay natin tapos yung isa wag natin munang ilagay din. So para malaman natin kung alin sa dalawang defective, kung nandito sa dalawang to ang problema kaya ayaw niya mag-display. So remind ko lang guys, every time na magbabaklas ka ng hard disk, magpapalit ka ng hard disk, magpapalit ka ng RAM, yung battery guys, tanggalin nyo. Disconnect mo o kung pwedeng matanggal, tanggalin nyo. Lagi yan guys. Wag na wag ka magpapalit ng RAM o ng hard disk nang nakasaksak ang battery mo. Dahil pwedeng magkaroon ng shorted. So, tanggalin na natin ito guys, tapos try natin isa-isa. So guys, pan checking. So, wala naman akong nakikitang itim. Pero usually, kapag kayo ang mag-check ng laptop nyo, check nyo kung may mga dumi siya dito sa may gold pin na to. Yan, oh. At dito rin sa laptop, kung madumi, linisin nyo na rin. Gumamit lang kayo ng mga brush, paint brush yan. Tapos ito, kahit yung sa tutorial ko dati, so alcohol lang, pwede na yan. Walang problema yan. So try muna natin yung isa. Lagay natin ito. Tapos kung hindi siya mag-okay, no display pa rin. Ibig sabihin, yung isa naman ang i-try natin. Dalawa yan eh. Kung parehong hindi pwede, ibig sabihin, baka walang problema dito sa dalawang RAM na to. Kung may extra kang RAM na pwedeng i-try, mas maganda. Pero kung wala, kung usually kasi kapag dalawa na tapos ayaw pa rin, imposible na RAM ang problema nun. So meron pa siyang ibang problema, pwedeng GPU, pwedeng BIOS, corrupted BIOS, yan. Kasi hindi nagbubot eh. Kapag di nagbubot, ibig sabihin
RAM, corrupted BIOS, yan, mga problema yan. Meron siyang problema sa hardware o sa board. Kasi hindi siya nag-boot eh. So ngayon, lagay natin to tapos try natin. So guys, try na natin. So nilagay natin yung isang RAM muna, okay? Para makita natin kung alin ang may problema, kung sa RAM ba talaga. So hindi siya nag-display guys. So try natin yung isa. So guys, pag magpapalit ka, 'di ba, naka-off na. Pero magpapalit ka ng RAM o maglalagay ka ng hard disk. Itong charger mo, huwag mong ilagay. Okay? Tanggalin mo yan. Yan. Lagi mong tatanggalin yan kahit anong pag magpapalit ka ng mga hardware. Okay? So, hard disk man yan o RAM. Basta dapat tanggalin mo to, pati yung battery. So guys, i-try naman natin itong isa. So ilalagay na natin to. Ayan, so ayan. Okay. So ngayon lagay natin yung charger. Yun, nag-boot na kaagad. Yun no. Ayan. So, ay nagka-display siya guys, oh. Nag-boot siya. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung isang RAM, ito, yan. So, defective na to guys. So, sira na to. Nag-boot siya, yan, no. So, ito namang non-system disk error na yan. Pag lumilitaw lagi sa laptop mo yan, i-check mo yung hard disk mo. Tinanggal kasi natin yung hard disk kaya nakalagay non-system disk. So, ang pinaka-main na problema is RAM lang guys. So, ganun ang gawin mo. Kung dalawang RAM mo, try mo isa-isa lang.